Planning to go to Bicol on your next long weekend? Here's our 3 days and 2 nights itinerary sa aming recent Bicol Ride Adventure. At kung wala ka pang plano, watch this video from beginning to end, baka sakaling makatulong. We started our day 1 ng napakaaga. Naglakbay kami from Quezon City hanggang sa marating namin ang unang landmark, which is yung Atimonan Zigzag Road. After ng isang stopover para sa breakfast, dumating kami dito around 6:30 na madaling araw. Konting picture lang at taking na video. After noon, tuloy na naman ang biyahe dahil malayo pa ang aming babakbakin. Di nga nakakasawa at lalong di rin nakakaboring dumaan sa zigzag road na ito. Dahil naman sa kaliwat ka ng mga rainforest, talaga namang maaaliw ka. Nagtuloy-tuloy pa nga ang aming biyahe hanggang sa around lunchtime marating na namin yung arko ng Bicolandia. Na rin namin naisipan mananghalian at mamahinga ng saglit. Tuloy ang bakbakan hanggang sa makarating nga kami sa Naga. Dito medyo pahapon na kaya nagmamadali na rin kami. Dire-diretso pa ang naging biyahe namin hanggang marating na nga namin bago pa mag-sunset yung magiging first stop ng aming day 1 dito sa Siruma. Dito siguradong mapupukaw din ang mata mo sa napakagandang sunset na ino-offer ng probinsyang ito. Kitang-kita naman sa mga pictures na kinunan namin. Madilim na nga na marating namin yung resort na aming pag-i-stayan for our day 1. On our second day, in-enjoy na nga namin yung aming stay dito sa Cocochi Beach Club. Talaga naman panalong-panalo yung buhangin at saka yung tubig. Super nag-enjoy talaga kami dito sa resort na to. After sa Cocochi, chinek na rin namin yung view deck ng Siruma dahil sobrang epic din ang view dito. Next sa aming itinerary for the second day is yung uphill adventure sa Daldagon Peak. Ang Daldagon Peak ay di rin naman ganoon kalayo sa Siruma, a few kilometers away lang. At ang ino-offer ng site na ito, 360 degrees view lang naman ng buong Siruma. Sobrang epic. And to end our second day of adventure, dito kami nagtapos sa Kitinian Ranch. Dito kami magpapalipas ng gabi for our second day. We started our third and final day sa pag-enjoy ng view ng Mayon Volcano. Dito pa din sa Kitinian Ranch. Super nag-enjoy nga kami and na-relax dito sa pag-camping namin sa Kitinian Ranch. Bukod sa napakaganda na ng view ng Mayon, affordable pa yung prices na kanilang ino-offer. Next stop namin is yung tinatawag naman nilang Chocolate Hills of the Bicol, which is yung Kitinday Hills. Dito uphill at akyata na naman, pero good naman for beginners like us. Nakakamanghangang isipin na mayroon din palang Chocolate Hills na version nitong Bicol. Although hindi naman ito completely kamukhang-kamukha, hawig naman ito at talagang masasatisfy ka din. Next stop namin syempre mamimiss mo ba naman ang pinaka-iconic na landmark sa Bicol, which is yung Cagsawa Ruins. Syempre di na rin namin pinalampas na bisitahin ang makasaysayang lugar na ito. And to complete our epic Bicol Ride Adventure, pumunta kami sa isa sa pinaka-famous na puntahan at pasyalan sa Bicolandia, ang Farm Plate.
Sobrang kakaiba at unique nga ang ino-offer na scenery ng farm plate. Ibang-iba sa mga ibang pasyalan na makikita mo dito sa Bicolandia. Siyempre hindi rin papahuli dyan ang view nila sa Mayon Volcano na may touch ng konting uniqueness galing dito sa mga lanterns nila. After sunset at bago nga tuluyang magdilim, sa tingin ko or maisasuggest ko ang pinakamagandang time para mabisita ang farm plate dahil dito nakasindi na lahat ng kanilang mga ilaw at sobrang napakaganda talaga. Alam mo ba na dito mo rin makikita ang smallest chapel in the Philippines? Yes, dito mo rin makikita yan sa farm plate. And guess what? Talagang nagkakaroon sila ng service o misa dito sa smallest chapel na to. Tara, silipin natin. At dyan na nga nagtatapos ang aming epic 3 days 2 night Bicol Ride Adventure. Para sa complete links at videos ng bawat araw na aming in-spend, ilalagay ko na lang yung mga links dito rin sa post na ito. So paano guys? Kita-kits na lang tayo ulit. I'll see you on the road.